Maligayang araw sa inyong lahat, lalo na sa iyo, Binibining Cherry. Narito ako ngayon para ipahayag ang ugnayan ng gramatika o balarila at retorika. Papel ng gramatika at retorika sa mabisang paghahayag at kawastuhang gramatika. Sa aking pagsimula, ibig ko munang bigyan kayo ng idea kung ano ang gramatika at retorika. So ano nga ba ang retorika at gramatika? Ang retorika ang agham o sining ng lahat ng pampanitikang paggamit ng wika sa tula o tuluyan, kasama na ang tayutay. Samantala, ang gramatika naman ay isang gabay sa tama at maayos na pagsasama ng mga salita. Bakit nga ba may ugnayan sila? Ang gramatika o balarila at retorika ay kailangan sa pag-aaral at paglinang ng wika. Ang retorika ay may malaking tungkulin na ginagampanan sa pagpapahayag at gramatika naman ay may malalaking pananagutan sa kawastuhan ng anumang maaaring ipahayag. Ang gramatika at retorika ay dapat na magkatuwang at hindi maaaring paghiwalayin upang magawa ang mabisang pagpapahayag, at ito ay dapat na maganda, kaakit-akit at tama. Dito naman tayo sa papel ng retorika at gramatika sa mabisang pagpapahayag. Retorika sa mabisang pagpapahayag. Retorika ang sumasaklaw sa kagandahan at pagiging kaakit-akit ng isang pahayag. Ang retorika sa mabisang pagpapahayag ay nagbibigay daan sa komunikasyon. Ano man ang ating iniisip o nadarama ay maaari nating ipahayag sa pasalita o pasulat na maunawaan ng ibang tao. Ikalawa, na nagdidistract. Dahil sa ating pakikinig o pagbabasa ng mga akda, tayo ay nagdidistract at nadadala sa ibang dimension na kung saan nakakalimutan natin ang tunay na suliranin ng ating buhay. Pangatlo, nagpapalawak ng pananaw. Sa ating pakikinig o pagbabasa, maaaring may natutunan tayong bagong kaalaman na mahalaga. Gaya ng nabanggit, ang retorika ay nagsusuping dahilan upang lumawak ang pananaw natin. Ikaapat, nagbibigay ngalan. Ang mga bagay sa paligid natin ay dumating na walang label. Dahil sa retorika, halimbawa, ang kamera ay nagiging kudak. Ang toothpaste naman ay nagiging Colgate. Diba? Dito naman tayo sa gramatika sa mabisang pagpapahayag. Ang gramatika naman ay nangangalaga sa kawastuhan na siyang pundasyon na malinaw at mabisang pahayag. Ang gramatika ay tumutukoy o may kaugnayan sa pag-aaral at uri ng mga salita, tamang gamit ng mga salita at tamang ugnayan ng mga salita sa isang pahayag upang makabuo ng malinaw na kaisipan o diwa. At ang panghuli, ang kawastuhang gramatika. Ang bawat salita ay may tiyak na kahulugan. Maaring magbago ang kahulugan ng isang pahayag kung mali ang ginamit na salita. Ang maling pili ng mga salita o gamit ng mga salita ay nakakabawas sa kalinawan ng pagpapahayag at nakapagpamali sa isang pahayag. Maraming mga salita sa mga Pilipino ang nagkakapalitan ng gamit. O halimbawa, nang at nang. Pahirin o pahiran. Di ba? O halimbawa, sa pahirin. Ang pahirin ay ang ginagamit upang tumukoy sa pagtanggal o pagpawi. O sa English naman, ito ay ang wipe off. Ang pahirin ay ginagamit upang tumukoy sa pagtanggal o pagpawi ng isang bagay gamit ang pamunas. O halimbawa, pahirin mo ang iyong pawis bago ka magpalit ng damit. Pahirin mo ang iyong pawis bago ka magpalit ng damit. O, to wipe off. Yung pahiran naman, pahiran. Pahiran sa English is to apply. Ang pahiran ay ginagamit upang tumukoy sa paglagay ng isang bagay sa pamamagitan ng pagpunas gamit ang kamay. O, halimbawa, pahiran mo ng ointment ang sugat mo.
pahiran. To apply. Pahirin is wipe off. Pahiran, to apply. So, yan yung ito yung salita na sa Filipino na nagkakapalitan. So, iyon lamang po at sana may natutunan kayo sa aking pagpapahayag dito. Salamat!